Magandang buhay Mr. Narrator at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na to. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Samuel. Isa ako sa masugid mong tagapakinig na nagagandahan sa mga kakaibang kwentong aswang na ibinabahagi mo sa iyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay kwento pa ng aking yumaong lolo na si Lolo Mario. At ito ay naganap noong siya ay 11 taong gulang pa lamang. Musmus pa lang si Lolo Mario at naririnig na niya ang usap-usapan tungkol sa isang matandang mambabarang at kilala sa pangalang Nana Puray. Si Nana Puray ay nakatira sa isang liblib na lugar at nasasakupan ng baryo kung saan nakatira sina Lolo Mario. Ang nasabing mambabarang ay may mabagsik na kapangyarihan. Kaya naman ang mga kababaihan at kabataan sa kanilang lugar ay ilag at takot sa tuwing makakasalubong siya sa daan. Bihira lang lumuwas sa baryo ni na Lolo Mario ang matanda. Kapag may bibilihin lang ito ay sakalang siya nakikita ng mga tao. Sinasabi nga, nag-iisa lang na namumuhay si Nana Puray. Ang lupang tinitirhan nito ay nabili niya sa isa nilang kababaryo. Isang araw ay may isang matandang babae na napadpad sa kanilang lugar. Ang nasabing matanda ay nagtitinda ng masarap na kakanin. Ang mga paninda nito ay makukulay at mabili sa murang halaga lang. Kaya naman, kahit hindi alam ng mga tao kung taga saang lugar ang matanda, ay kaagad na tinangkilik ang mga paninda nito. Lalo pang dumami ang suki ng matanda nang mabalitaan ng ibang residente na masarap ang mga paninda nito. Kinalaunan ay nagpakilala ang matanda bilang si Lola Gloria. Ayon sa kanya ay nakikitira lang siya sa kapatid niya na taga-ibang bayan. Madali namang naniwala ang mga tao sa kanya. Bukod kasi sa mabait ang matanda ay palangiti rin ito. Di naglaon ay naging kampante na ang mga tao sa baryo ni na Lolo Mario sa paglalabas-pasok ni Lola Gloria sa kani-kanilang bakuran. Isang araw ay inabot na ng hapon si Lola Gloria sa pakikipagkwentuhan sa mga taga-baryo. Kabilang na si Lolo Mario sa mga kabataang nakikinig sa pakikipagkwentuhan ng matatanda sa baryo nila. Bagamat mabait at palakaibigan si Lola Gloria, sa tuwing panakaw na tinitignan ni Lolo Mario ito, ay palagi niya itong nakikita na may biglang tingin matalim. Dahil bata pa lang noon si Lolo Mario, ay kinuwento niya sa kanyang mga kalaro na sina Alex at Greg ang kanyang obserbasyon sa dayuhang si Lola Gloria. Namilog ang mga mata ng kanyang mga kalaro na para bang may halong pagdududa kung totoo ba ang sinasabi niya. Hanggang nang isang araw na yon, inabot ng hapon si Lola Gloria sa kanilang baryo, ay palihim na nag-usap sina Lolo Mario at dalawang kalaro nito. Nasusundan nila ang matanda habang ito ay pauwi. Kahit matanda na si Lola Gloria ay mabilis pa rin itong maglakad. Kapag nalilingat sa paglalakad sina Lolo ay bigla-bigla na lang nawawala sa unahan nila ang naturang matanda. Patawid na ng ilong si Lola Gloria nang biglang natigilan sina Lolo Mario. Nakita nilang nasa kabilang bahagi ng ilog ang kinakatakutan nilang mambabarang na si Nana Puray. Nagtakbuhan pabalik sa kanilang baryo sina Lolo Mario. Hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Lola Gloria at Nana Puray na nagkasalubong sa ilog. Isang umaga, nagising si Lolo Mario na nagkakagulo ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon para alamin kung ano ang nangyari. Nakita niya sa umpukan ng kanilang mga kababaryo ang kanyang ama na si Tatay Baldo. Nagulat si Lolo Mario nang marinig ang pinag-uusapan ng mga kababaryo niya. Nagkasakit bigla at namimilipit sa sakit si Mang Ador, ang nagmamay-ari ng nag-iisang tindahan sa kanilang baryo. Ayon sa naririnig sa usap-usapan ng matatanda, nagkasagutan si Mang Ador at si Nana Puray nang minsan itong bumili sa kanyang tindahan. Ang dahilan ng pagtatalo ng dalawa ay ipinagpipilitan daw ni Nana Puray na ibinigay na daw niya ang bayad sa mga pinamili niya, pero ang totoo ay wala pa itong iniaabot.
Paggalit na nag-abot ng pera si Nana Puray kay Mang Ador. May ilang taong nakasaksi sa nangyari, subalit tikom ang kanilang bibig sa takot na may gawing hindi maganda sa kanila ang matanda. Sinugod sa ospital si Mang Ador, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay nakita ng mga tao na bumalik din ito sa kanilang bahay. Ayon sa asawa nito, ay walang nakitang findings ang doktor sa kung ano ang sakit ni Mang Ador. Umugong na ang bulungan sa mga taga-baryo. Nasiguradong may ginawang hindi maganda kay Mang Ador ang mambabarang na si Nana Puray. Naghanap ng albularyo ang asawa ni Mang Ador hanggang sa may nakapagturo sa kanila sa isang albularyo na nagngangalang Tata Fabian. Pagkatapos masuri ni Tata Fabian ang hirap na noon na si Mang Ador, kumpirmado na binarang nga ito. Nakuha sa tiyan ni Mang Ador ang mga basag na bote at may mga itim na hantik ang lumalabas sa kanyang tenga at mga mata. Takot na takot ang mga tao sa baryo ni na Lolo Mario. Maging ang mga batang tulad niya ay binalot ng takot. Ngunit naroon pa rin ang kuryosidad kung paano nga ba isinasagawa ang pambabarang. Ilang araw ang lumipas ay hindi na nakikita pang nagtitinda ng kakanina sa kanilang baryo Damulod ang matandang si Lola Gloria. Nagtaka at nag-alala ang mga taga-baryo. Iba-iba ang tumakbo sa kanilang isipan na baka nagkasakit ang matanda o di kaya ay sa isang baryo na naman ito nagtitinda. Subalit isang tanghali ay nasagot ang mga katanungan ng mga taga-baryo dahil isang kababaryo nila ang nakakita na magkasamang naglalakad sina Nana Puray at Lola Gloria papunta sa bayan. Hindi makapaniwala sina Lolo Mario noon at dalawa niyang kaibigan nang marinig ang usapan ng mga matatanda. Marahil nagkakilala ang dalawang matanda noong hapon na sinundan nila si Lola Gloria hanggang sa ilog. Nag-alala ang mga taga-baryo para kay Lola Gloria. Isa itong dayo kaya malamang hindi nito alam ang tunay na pagkatao ni Nana Puray. Hanggang isang umaga, sa wakas ay nagpakita na ulit si Lola Gloria sa baryo Damulod. Nahinto pa ito sa pagtitinda ng ilang linggo sa kadahilanang kinontrata ito ni Nana Puray para tumulong sa pagtatanim ng mais sa malawak nitong taniman ng mais. Natakot ang mga tao sa baryo nang marinig ang kwento ni Lola Gloria. Tikom man ang kanilang bibig at hindi nagsalita ng di maganda laban kay Nana Puray. Ngunit paulit-ulit nilang binabalaan si Lola Gloria na mag-iingat. Isang araw, malakas ang ulan. Nagkakasiyahan sina Lolo Mario at iba pang mga bata na nagtatampisaw sa ulan nang magkayayaan silang manguha ng bayabas sa bukid. Tuwang-tuwa na nagtakbuhan ang mga bata para mauna sa lugar kung saan marami puno ng bayabas. Niyaya ni Lolo Mario ang kaibigan niyang si Teven. Ayon sa kanya ay may alam siyang daan para maunahan nila ang kanilang mga kalaro. Hanggang sa wakas ay narating na nila ang lugar. Namilog ang mga mata ni na Lolo Mario at Tevan sa naglalakihang mga bunga ng bayabas. Nagmamadali silang umakyat para mamitas ng bunga. Bago pa sila maunahan ng mga kalaro nila, na sakto namang natatanaw na nilang paparating. Marami nang nakuhang bayabas sina Lolo Mario at Teven nang dumating ang iba pang bata. Naging maingay ang paligid na puno ng tawanan at kantsawan. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan habang hinihintay nilang matapos sa pangunguha ng bayabas ang iba pa nilang kasama. Naisipan ni na Lolo Mario at Teven na magkubli muna sa isang malaking puno di kalayuan sa mga puno ng bayabas. Ilang hakbang na lang ang kanilang layo sa puno nang biglang may mabilis na lumabas sa likod ng puno. Napasigaw silang dalawa sa pagkagulat. Nang makilala nila kung sino ang nandoroon, walang iba kundi ang basang-basa at nakatayo sa harapan nila na si Lola Gloria. Ngumiti ng matamis ang matanda sa kanila. Nakaramdam ng takot sina Lolo Mario at Teven dahil kakaiba ang itsura ng matanda sa mga sandaling yon. Nakalugay ang lagpas bewang nitong puting buhok, maputla ang kulay ng balat, at nalanghap nila ang masangsang nitong amoy. Ayon sa matanda ay inabutan siya ng ulan sa daan.
Pauwi na daw ito mula sa bahay ni Nana Puray. Lalo pang nadagdagan ang takot ng dalawa nang marinig ang pangalan ng matandang mambabarang. Dahil sa sobrang takot ay biglang tumakbo sina Lolo Mario at Teven pauwi. Narinig nila na sumigaw at nagtanong ang iba nilang kasama kung ano ang nangyari. Hingal kabayo sina Lolo Mario at Teven nang dumating sa kanilang baryo. Nakita sila ng kapitbahay nilang si Aling Teresa at tinanong nito kung nakita ba nila ang anak nitong si Idyong. Nagkatinginan silang dalawa ni Teven. Hindi nila alam kung ano bang dapat nilang sabihin na naiwan sa bayabasan ang anak nito kasama ang iba pa nilang kalaro. Sa huli ay sinabi nila na nandoon nga ito sa mga bayabasan at ganun na lang ang pag-aalalang bumakas sa mukha ni Aling Teresa na ipinagtaka ni na Lolo Mario at Teven. Ayon kay Aling Teresa ay may sakit na epilepsy ang anak nitong si Idyong. Tila na konsensya naman ang magkaibigan kaya binalikan nila ang iba nilang kasama. Nakita nilang nakasunod na sa kanila si Aling Teresa. Basa na rin ito at tuluyan nang nagpaulan. Nasa kalagitnaan sila ng daan papunta sa bayabasan nang makasalubong naman nila ang iba nilang kasama. Tinanong agad sila ni Lolo Mario at Teven ng mga kasamahan nila kung bakit nagmamadali silang umuwi. Hindi sumagot ang dalawa bagkus ay hinanap ng mga mata nila si Idyong. Ngunit wala ito doon. Hindi nakatiis pa si Aling Teresa at nagtanong kung nasaan ang anak nitong si Idyong. Parang nagulat naman ang grupo ng kabataan kaya lumingon sila sa hinahanap na si Idyong. Kaya nagkatanungan sila kung nasaan na ba si Idyong. Tumakbo sila ng mabilis papunta sa bayabasan. Ganon din ang ginawa ng mga kabataan. Tumakbo sila para hanapin ang kanilang kalaro. Hanggang sa biglang huminto sa pagtakbo ang isa pang bata na si Roland. Sinabi nito na naalala niyang nagpaalam sa kanya si Idyong dahil nakaramdam ito ng pagsakit ng tiyan. Ayon pa kay Roland ay nakita niyang pumasok sa kakahuyan si Idyong para maghanap ng lugar na pwede nitong paglabasan ng sama ng tiyan. Nagkatinginan sina Lolo Mario at Teven. Walang namutawing salita sa kanilang bibig ngunit kitang-kita sa mga mata nila ang matinding takot para sa kaligtasan ng kanilang kalaro na si Idyong. Tinanong nila ang iba pa nilang kasama kung may nakita ba silang ibang tao sa bayabasan o may napansin ba silang dumaan doon. Ngunit iisa ang naging sagot ng mga ito na wala. Lalo pa nga nagrigo dun sa kaba ang puso ng dalawang magkaibigan. Maya-maya pa ilang dipa na lang ang layo nila sa puno ng mga bayabas nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Nagkatinginan silang lahat at hinanap kung saan nagmumula ang naturang sigaw. Hanggang sa di kalayuan ay nakita nila si Idyong na nakaupo paluhod sa putikan. Dahil nakatalikod ang kanilang kababata, hindi makita ni Lolo Mario kung ano ang tinitignan nito sa ibaba at kung bakit ito umiiyak. Hanggang sa tumambad sa paningin nila ang nakahandusay na si Aling Teresa. Nagsigawan silang lahat at halos masuka sa tumambad sa kanilang paningin. Umiiyak sila sa matinding awa sa ginang dahil dilat pa ang mga mata nito ngunit wakwak ang tiyan at may malaking uka sa dibdib. Naalala ni Lolo Mario ang matandang si Lola Gloria. Alam niya na bukod sa kanila ay yun ang tao sa lugar na iyon. Iyakap nila ang iyak ng iyak pa rin na si Idyong. Namumutla na rin ito sa sobrang ginaw. Nagpasya ang ibang mga bata na ipaalam sa pamilya ni Aling Teresa at sa kanilang baryo ang nangyari. Para makahingi na rin ng tulong sa mga kababaryo nila. Naiwan naman na nagbabantay sa bangkay ni Aling Teresa ang anak nitong si Idyong. Sina Lolo Mario at Teven at dalawa pang kasama. Hindi makapaniwala sina Lolo Mario at Teven na ganun lang kadaling namatay si Aling Teresa. Samantalang kausap at kasama pa lang nila ito kanina. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kalalakihan sa baryo nila. Nagulat ang ama ni Lolo Mario nang makita siya. Nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Lolo Mario.
Ayaw niyang magsalita dahil hindi pa rin niya lubos maisip ang nangyari. Sa kalagitnaan ng pagbubuhat sa bangkay ni Aling Teresa ay bigla naman nilang nakasalubong sa daan si Nana Puray. Baka sa mukha nito ang pagtataka kung sino ang buhat-buhat ng mga tao. Sumama ang mukha ng mga taga-baryo nang makita siya. Ang takot ng mga ito ay napalitan ng galit at pagkainis. Alam ni Lolo Mario ang tumatakbo sa isipan ng mga taga-baryo. Dahil sa pagkatao ni Nana Puray, hindi rin niya masisisi ang mga tao. Kung pag-iisipan nila ito ng di maganda sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nang makalagpas sina Lolo Mario at mga taga-baryo sa kinatatayuan ni Nana Puray, ay pasimpleng nilingon ito ni Lolo Mario. Nakita niyang nakasunod pa rin ang tingin nito sa kanila. Alam ni Lolo Mario na inosente ito sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nagkagulo ang mga taong baryo sa napakabrutal na pagpatay kay Aling Teresa. Tinagsa ng maraming tao ang unang gabi ng lamay ni Aling Teresa. Maging ang mga karatig baryo ay nakiramay. May mga pulis din na dumating para mag-imbestiga. Takot na takot ang mga kabataan na kasamahan ni Lolo Mario. Halos ayaw nilang lumabas ng kanilang mga bahay sa takot na sila naman ang mabiktima. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga batang kasamang pumunta sa bayabasan. Hindi alam ni Lolo Mario kung dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa pagkakakita nila kay Lola Gloria. Malapit sa lugar yon kung saan pinangyarihan ang krimen. Palihim na pinuntahan ni Lolo Mario si Teven. Kinausap niya ito ng masinsinan. Sinabi niya na huwag munang sasabihin sa mga pulis ang kanilang nakita. Gusto niyang makasigurado kung sino ba talaga ang tunay na salarin. Ikalawang araw ng pagburol kay Aling Teresa nang biglang dumating si Nana Puray. Galit na tinapunan ito ng masamang tingin ng mga kamag-anak ni Aling Teresa. Samantalang ramdam ni Nana Puray ang pagkadisgusto sa kanya ng mga tao nang makita siyang dumating. Nauunawaan naman niya yon. Marahil galit sa kanya ang mga taga-baryo sa nangyaring sigalot sa pagitan nilang dalawa ni Mang Adora. Magkaganon pa man ay nagpatay mali siya na lang siya. Alam niyang ayaw siyang makita ng mga tao sa kanyang paligid. Sa katunayan ay nabigla din siya ng isang taga-baryo na ang kanyang nakausap. Kinuwento sa kanya ng lalaki ang tungkol sa pagkamatay ni Aling Teresa. Ikinagulat niya ng husto nang sabihin nito na natagpuan sa bayabasan ang bangkay ni Aling Teresa na wakwak ang tiyan at dinukot ang puso nito. Sa loob-loob ni Nana Puray, malapit lang sa bahay niya ang bayabasan. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip kung ano o sino ang pumatay sa pobreng babae. Dahil sa tagal na niyang naninirahan sa lugar, ay yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataon at sa paraan pang hindi makatao. May nabuong plano si Nana Puray kaya kailangan niyang pumunta sa lamay ni Aling Teresa. Samantala nang mamataan ni Lolo Mario at Teven na nasa lamay si Nana Puray, ay mabilis na silang umalis para puntahan ang bahay nito. Umaga pa lang ay palihim na silang pumunta sa bayabasan at hinanap kung saan matatagpuan ang bahay nito. Hindi nagtagal ay nakita din nila ang isang kubo. Hindi ito kalayuan mula sa bayabasan. Nasa gitna ito ng kakahuyan at nang nakita nila na umuusok ang likod ng kubo, naisip nila na may tao ngang nakatira doon. Nakakatakot kung pagmamasdan dahil masukal ang paligid nito. Isang plano ang napagkasundo ang gawin ng magkaibigan sina Lolo Mario at Teven. Samantala, maghahating gabi na, ngunit marami pa rin mga tao sa lamay. Palibasa marami nagsusugal sa labas ng bahay, kaya maraming dayo ang pumupunta. May mga kababaihan na lumalabas mula sa kusina para magbigay ng kape sa mga tao. Nang biglang may narinig si Nana Puray na nagsalita sa mga babaeng namimigay ng kape. Dinig na dinig ni Nana Puray na tinawag siyang kriminal ng babae. Inuutusan ng babae ang kasama nito na bigyan daw ng kape ang matandang kriminal. Gusto siguraduhin ni Nana Puray, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Inakala ni Nana Puray na tapos na ang babae,
ngunit bigla itong lumapit sa kanya at tahasan siyang kinausap. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya sa lamay, gayong siya naman ang pumatay kay Aling Teresa. Hindi nakapagpigil si Nana Puray kaya tumayo siya at sinampal ang babae. Sinabi ni Nana Puray na magdahan-dahan ito sa pagbibintang dahil wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Aling Teresa. Nagkagulo ang mga kamag-anak ng nakaburol na si Aling Teresa. Maging ang mga taong nakikipaglamay ay nakisimpatya sa babaeng naninita kay Nana Puray. Namalayan na lang nila na papalayo na si Nana Puray, hanggang sa nawala na lang ito sa kanilang paningin. Habang naglalakad pa uwi ay nagpupuyo sa galit si Nana Puray. Hindi niya akalain na siya pala ang pinagbibintangan ng mga tao na siyang pumatay kay Aling Teresa. Samantala, hindi makapaniwala sina Lolo Mario at Teven sa kanilang mga nakita sa loob ng kubo ni Nana Puray. May mga garapon na makikita sa loob na puno ng mga buhay na insekto. May mga kakaibang halaman, pako, karayom at kung ano-ano pa. Nilibot nila Lolo Mario ang buong paligid ng kubo ngunit wala silang nakitang ano pa mang bakas na kahinahinala. Nagpasya na silang umuwi, binaybay ang daan pauwi. Nagkukwentuhan sila ni Teven nang bigla silang napahinto sa paglalakad. Sa di kalayuan sa unahan nila ay may nakita silang nakasinding lampara. Kinabahan ang dalawa at nagtago sa isang malaking puno. Habang papalapit ang taong may dalang lampara ay nakilala nila na si Nana Puray ito. Halos pigilin ng dalawa ang paghinga sa takot na marinig ng matanda ang kanilang paghinga. Nagulat sila dahil pagdaan nito ay panay bulong pa na parabang galit na galit. Nakahinga lang sila ng maluwag nang masigurado na malayo na sa kanila si Nana Puray. Kinabukasan ay usap-usapan ang nangyari sa nagdaang gabi sa lamay. Napag-alaman na si Aling Ninita na kapatid pala ni Aling Teresa ang nakainitan ng ulo at sinampal ni Nana Puray. Galit na galit pa rin ito para sa kanya. Ang matandang mambabarang nga ang pumatay sa ate niya. Pinag-iingat si Aling Ninita ng mga tao sa baryo dahil sa pagpapahiya niya sa matanda sa gitna ng maraming tao. Nasa kasagsagan ng mga pag-uusap ang mga taga-baryo nang bigla nang sumulpot si Lola Gloria. Pasan-pasan nito ang isang bilao na may lamang kakanina. Nagpaunahan ang kanyang mga suki na bumili sa kanya. Sabay-sabay na nagtanong ang mga residente kung bakit noon lang siya nakapagtinda ulit. Hindi na nagawang sumagot ni Lola Gloria dahil nakatuon ang paningin nito sa bahay ni Aling Teresa. Nagtaka si Lola Gloria kung bakit maraming tao sa labas ng bahay ng ginang. Sinabi ng isang taga-baryo ang nangyari kay Aling Teresa. Tila nagulat pa ito at hindi makapaniwala nang malaman na patay na si Aling Teresa. Halos naubos na ang paninda ni Lola Gloria nang lumapit sa kanya ang magkaibigan sina Lolo Mario at Teven. Nag-iba bigla ang reaksyon ng mukha ng matanda at para bang hindi ito makatingin ng diretso sa dalawang bata. Nang maubos ang paninda ni Lola Gloria ay dumiretso na ito sa burol. Kakapasok pa lang niya sa pintuan nang bigla na itong pumalahaw ng iyak. Nagkatinginan ang lahat ng naroon. Narinig nilang sinabi ni Lola Gloria na suki niya sa kanyang panindang kakanin si Aling Teresa. Nauunawaan ng pamilya ng namatay ang pakikinsipat siya ng matanda. Subalit hindi para kina Lolo Mario at Teven na noon ay nakadungaw sa bintana. Para sa kanila ay magaling lang magpanggap ang matanda. Nagkukunwari itong nakikisimpatya para mapagtakpan ang ginawa nito sa namatay. Dahil sa pagnanais ng dalawang bata na malaman ang pagkakakilanlan ng matandang si Lola Gloria, ay pasikreto nila itong sinundan noong pauwi na ito. Naging maingat sina Lolo Mario dahil pagdating sa lugar na wala ng kabahayan ay palingalinga na ang matanda. Lalo pang naghinala sina Lolo Mario na may tinatagong sikreto ang matanda. Mula sa landas ng daan ay biglang lumihis ng daan si Lola Gloria. Napakunot noo ang dalawang bata
dahil may kasukalan na ang bahaging pinuntahan nito. Maingat pa rin nilang nasundan o sinusundan si Lola Gloria hanggang sa napatigil sila sa paglalakad dahil bigla ding huminto si Lola Gloria. Mula sa kinatatayuan ng matanda ay inilapag nito sa damuhan ang dala nitong bilao. Pagkatapos ay sandali itong nagmasid sa paligid. Abot-abot naman ang kabang nararamdaman ni na Lolo Mario at Teven dahil nakita nila ang isang kuneho na nanginginain sa damuhan. Lalo pang kinabahan ang dalawa nang dahan-dahang naglakad si Lola Gloria palapit sa nakatalikod noon na kuneho, hanggang sa muntik na mapasigaw ang kasama niya dahil nakita nilang humaba ang kuko sa kamay ng matanda at walang pag-aalinlangan na dinakma ang hayop. Umiiyak at pilit na kumakawala ang naturang hayop na napatingin pa sa direksyon kung saan sila nagtago. Takot na takot sina Lolo Mario ng mga sandaling yon. Halos naiihi na sila sa sobrang kaba at lalo pang nanlaki ang kanilang mga mata nang walang awang pinirat ni Lola Gloria ang katawan ng kawawang nilalang. Hindi pa natapos ang pagpapahirap ni Lola Gloria sa kawawang hayop. Dahil kitang-kita ni na Lolo Mario na bumuka ang bibig ng matanda. Pagkatapos ay walang pakundangan nitong sinibasib ng kagat ang katawan ng kuneho. Nagtalsikan ang mga dugo sa mukha ng matanda. Hindi na kinaya pa ng dalawang bata ang kanilang nasisilayan, kaya nagpasya na silang tumakbo palayo. Subalit, ang hindi nila alam ay yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nila dahil malakas ang pakiramdam at pantinig ng isang matandang aswang. Binitawan nito ang kuneho at mabilis na tumakbo para habulin sina Lolo Mario at Teven. Mabilis na tumakbo ang matanda. May patalon-talon pa ito habang binabaybay ang mga nakadapang damo kung saan ay dumaan sina Lolo Mario. Sumisigaw si Teven para humingi ng tulong. Nalingunan nito na hinahabol sila ng aswang na si Lola Gloria. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata ng aswang. Naisip niya na walang pwedeng makakita sa kanya na taga-baryo na nasaan yung aswang. Kaya kailangan niyang patahimikin ang mga bata na siyang nakasaksi sa kanyang itsura. Nawalan na ng pag-asa sina Lolo Mario na makakaligtas pa sila sa kamay ng aswang. Kapag naabutan sila ng matanda, tiyak na sasapitin din nila ang nangyari kay Aling Teresa. Hanggang sa bigla na lang may bumunggo sa katawan ni Lolo Mario. Tumilapon siya sa damuhan habang parating naman si Teven. Humingi ng tulong na nanginginig na boses ni Teven nang lingunin ito ni Lolo Mario kung sino ang kausap ng kaibigan. Biglang napaiyak si Lolo Mario dahil may 3 pulis sa unahan nila. Ayon sa mga pulis ay papunta sila sa baryo nang makarinig sila ng mga sigaw. Nagpasalamat sina Lolo Mario sa pagdating ng mga ito. Kinwento nila ang kanilang nakita sa mga pulis. Parang ayaw pang maniwala ng 3 nang sabihin nila na may aswang. Itinuro nila kung saan nila nakita ang aswang. Sa huli ay nagdesisyon ang mga pulis na puntahan ang lugar. Isang matanda na may dalang bilao ang kanilang nakasalubong. Nagulat ang mga pulis kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Nakangiti silang binati nito na parang maamong tupa. Tinitigan ng isang pulis ang matandang babae. May napansin siyang bahid ng pulang likido sa laylayan ng suot nitong bestida. Mabilis na naglakad palayo ang matandang babae hanggang sa natigilan ang mga pulis nang may isang patay na kuneho silang nakita na halos wala na ang laman loob nito. Huli na nang maisip ng mga pulis na ang matandang babae ang pumatay sa kuneho. Tinangkapan nilang habulin at hanapin ito ngunit hindi na nila ito nakita pa. Samantala, huling lamay na ni Aling Teresa. Dinagsanang mas marami nakikipaglamay ang burol nito. Maraming sugarol ang dumayo kaya naging maingay ang labas ng bahay. Tahimik na nagmamanman sa isang tabi sina Lolo Mario. May pakiramdam sila na magpapakita ang pumatay kay Aling Teresa. Nagulat ang mga taga-baryo nang dumating si Nana Puray.
Lumakas ang bulong-bulungan sa paligid. Pagkapasok ng matanda sa pintuan ay dumiretso ito sa kabaong at sumilip sa bangkay. Nakita nilang bumubulong ang matanda na parabang nagdadasal. Nakabantay ng mabuti ang pamilya ni Aling Teresa sa bangkay nito. Nagtataka ang mga tao kung bakit ito nagdadasal ng matagal sa harapan ng kabaong, hanggang sa namalayan na lang nila na may isang paru-parong umaaligid sa kabaong. Hindi pa natapos ang ginagawa ni Nana Puray dahil sumunod nilang nakita ay mahahabang hibla ng puting buhok. Nagkagulo na ang pamilya ni Aling Teresa. Iniisip nila na may masamang ginagawa ang matanda sa bangkay. Akmang sisitahin na ng asawa ni Aling Teresa si Nana Puray nang bigla itong sinenyasan na huwag lapitan. May mga pulis na ring namataan ang mga tao na nanonood sa ginagawa ng matandang babae. Mula sa nagsisisikang mga tao sa labas ay sumingit sina Lolo Mario at Teban. Gusto nilang masaksihan ang nangyayari sa huling lamay ni Aling Teresa. Hindi makapagsalita ang pamilya ni Aling Teresa nang sabihin ni Nana Puray na hindi siya at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Aling Teresa. Napaawang ang bibig ng karamihan nang sabihin ni Nana Puray na sa gabing yon ay kusang pupunta at hihingi ng tawad sa bangkay ni Aling Teresa ang tunay na pumatay dito. Lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Iba-iba ang naging reaksyon sa kanilang nasisilayan at naririnig sa loob at labas ng bahay. Dahil para sa iba ay napaka-imposible ang sinasabi nito. Maya-maya pa, tahimik na naupo si Nana Puray sa isang tabi. Walang sino man ang nakakabasa sa tunay nitong nararamdaman. Nang puntahan si Nana Puray ng mga pulis sa kanyang kubo, ay hindi na siya nagtaka pa. Inaasahan na niya na darating ang mga ito para siya ay imbestigahan. Paulit-ulit niyang itinatanggi na may kinalaman siya sa pagpatay. Para mapatunayan niya sa mga pulis at mawala na rin ang mga pagdududa ng mga kababaryo niya, nangako si Nana Puray sa mga pulis na sa huling lamay ni Aling Teresa ay palalabasin niya ang tunay na salarin. Mag-aalas 11 na ng gabi ay wala pa ring nagaganap. May mga nagpaparinig na sa mga matatanda na puros kasinungalingan lang ang mga sinasabi ni Nana Puray. Nakaramdam na rin ng antok sina Lolo Mario at kaibigan niyang si Teven. Nagkayayaan na silang umuwi nang mamataan nilang paparating ang matandang babae na kanilang kinatatakutan. Si Lola Gloria ang paparating. Nakasuot ito ng itim na bestida na parabang nagluluksa. Sinalubong ng mga taga-baryo ang matanda at sinabi na bakit ganoong oras ito pumunta. Subalit nagtaka ang mga tao dahil seryoso ang reaksyon nito. Sinalubong ng matatalim na tingin ni Nana Puray si Nana Gloria. Nagtaka ang pamilya ng nakaburol dahil nakikita nila ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Siniko ng isang pulis ang mga kasamahan at ininguso ang matanda na si Lola Gloria. Napakunot noo ang dalawang pulis nang makita nila si Lola Gloria. Parang namumukhaan nila ito at nananatili pa rin sa kinauupuan niya si Nana Puray. Tumaas ang kilay nito nang makitang papalapit sa kanya si Lola Gloria. Sumpat ang narinig ng mga tao mula kay Nana Puray. Naging malapit pala sa isa't isa ang dalawang matanda dahil naawa si Nana Puray kay Lola Gloria. Pinaniwalaan niya ang mga kwento nito na inalila siya ng sariling mga anak, kaya inalok niya itong tumulong-tulong sa kanya sa kanyang taniman. Subalit sa kabila ng kabutihang pinakita niya sa kaibigan ay nagawa pa siya nitong linlangin. Ang pinakamahirap sa ginawa ni Lola Gloria ay gumawa ito ng isang malaking krimen malapit sa kanyang bahay. Dahil nasagap ni Lola Gloria ang balita sa baryo na halos lahat ng tao ay galit sa kanya. Kaya nang gumawa ito ng krimen ay sinadya nito na malapit sa bahay niya upang siya ang mapagbintangan. Kapag nakulong nga naman siya ay walang ibang maninirahan sa kanyang kubo at aani sa kanyang mga tanim kundi si Lola Gloria mismo. Dahil tumanggi si Nana Puray na makipag-usap kay Lola Gloria, ay pumihit na lang si Lola Gloria papunta sa kabaong ni Aling Teresa. Sinundan ng tingin ni Nana Puray si Lola Gloria at hinintay ang mga susunod na gagawin ito.
Sandaling tinunghayan ng matanda ang bangkay hanggang sa bigla na lang itong humagulgol ng iyak na ikinagulat ng lahat ng naroon. Sunod nilang narinig ay ang paghingi nito ng tawad sa aksidenteng pagkakapatay nito kay Aling Teresa. Gutom na gutom daw siya ng mga oras na yon nang makita niyang paikot-ikot ito malapit sa bayabasan. Tinatawag nito ang kanyang anak na si Idyong dahil malakas na ang ulan noon. Isang kuneho sana ang hinuhuli niya noon para kainin, ngunit tumakbo palayo ang kuneho nang biglang sumulpot si Aling Teresa. Kaya nabulabog ang kuneho at tumakbo palayo. Nandilim bigla ang paningin ni Lola Gloria, kaya ang pinagdiskitahan niya ay ang kawawang si Aling Teresa. Nakaramdam ng pagkapahiya ang mga taga-baryo nang marinig ang lahat. Pinagbintangan agad nila si Nana Puray kahit wala namang ebidensya. Gamit ang kapangyarihan sa pambabarang ay inutusan ni Nana Puray ang mga alaga ng insekto para papuntahin si Lola Gloria sa taong pinatay nito. Hinuli ng mga pulis si Lola Gloria dahil sa paggamit nito sa nagawa niyang kasalanan. Samantala, nag-appear naman sina Lolo Mario at kaibigan nitong si Tevin dahil tama ang hinala nila na si Lola Gloria nga ang salarin. Naging tahimik na ang mga taga-baryo nang makipaglibing kinabukasan si Nana Puray sa libing ni Aling Teresa. Naging aral sa kanila ang nangyari na dapat hindi basta-basta nagbibintang sa kapwa dahil hindi basihan ang panlabas na anyo ng isang tao para masabi kung ito ba ay mabuti o masama.